Salamat sa Diyos, 50 taon na ang Diocese ng Cabanatuan. Tipunin natin ang ating pasasalamat sa pagsamo sa Diyos upang maging isang kaban ng tuwa. Sa nagdaang 2 taon, ang Diocese ng Cabanatuan ay masayang pinasimulan ang pagdiriwang ng ginintoang hubileo ng kanyang pagkakatatag bilang isang diocese. Maraming gawain ang inilunsad upang mapalalim ang pananampalataya ng mga tao bilang isang sambayanan ng Diyos. Isang masayang karanasan na balikan ang mga pagdiriwang na ito na nagpatingkad at nagbigay ng kulay sa buhay ng mga mananampalatayang laiko. Ating maalala mga kapatid na inilaan natin isang taon na pagbubunyi bilang pagkilala sa abot-abot na biyayang pinagkaloob ng Diyos para sa atin. Ginunita namin ang lahat ng mga pagpapalang kaloob ng Diyos. Alam niyo po, napakaraming himala na naganap po dahilan sa panalangin ng mahal na Inang Maria. Dumami ang bilang ng mga naglilingkod at dumami din ng anak, no? Wika nga, yung mga pamayanan na pinaglilingkuran. Yung bilang ng mga mananampalataya na nakikiisa sa mga pagdiriwang noon ay nadoble na ngayon at hindi lang doble, na triple pa. Sa taon ng pagbubuni, ito ay napakahalaga sapagkat nagkaroon ng panibagong buhay, nagkaroon ng pagpapahalaga kung anong meron sa ngayon. Gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. Isang mandato ang iniwan sa atin ni Jesus noong huling hapunan. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. Sa bawat pagdiriwang natin ng misa, siya ang ating inaalala. Ngayong ginito ang hubileo ng ating diocese, siya ang ating ginugunita. Siya ang ating ipinagdiriwang. Binuksan natin ang taon ng hubileo sa pamamagitan ng banal na misa. Ito ay isang paalala na tayo natitipon sa ngalan ni Jesus. Sa loob ng banal na misa, tayo ay tinatawag ng Diyos na maging isang bayan upang gunitain at ipagbuni ang Kanyang pagmamahal. Sa loob ng 50 taon, tayo'y tinipon ng Diyos upang maging isang bayan na sumasamba at nagmamahal sa Kanya. At ito ang nagbigay daan upang ang karanasan sa mapaglingap na presensya ng Diyos ay lumawak pa at nakapagbunga ng iba't ibang uri ng debosyon. Ang utos ng mga magulang ay dapat umaalingaw ang utos ng Diyos. They should always become reflections of the commandment of God. Itong utos na ito, magmahalan kayo tulad ng aking pagmamahal sa inyo. At sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan. Nabuo sa ating puso't isipan ang patuloy na pananalangin sa iba't ibang pamamaraan sa ating ipinakikita sa ating mga debosyon bilang mga mananampalataya. Itong mahalagang debosyong ito mula sa mga laiko ang naghudyat ng paghirang sa iba't ibang parokya ng ating diocese bilang mga dambana. Naging napakaringal po ng pagdiriwang ng Golden Jubilee ng koronasyon ng mahal na Birhen Divina Pastora. At ang pinakamaringal po ay ang dumating na mismo ang koronasyon sapagkat 5 po ang obispo sa pangunguna po ng ating obispo at sa pangunguna rin po ni Bishop Soc Villegas at marami pong mga pari. At bukod po dito, marami rin po tayong panauhing pandangal mula sa iba't ibang lugar. Mga unang settlers dito ay mga Ilocano. So nagpunta sila dito. Tapos daladala nila yung imahe ng San Juan Bautista. So pinaniniwala nila yung pagkataong putik, ito nga nakalagay dito, na ito'y nagsimula nung panahon pa ng Kastila. Ang debosyon ay isang
uri ng pagkilala sa pananampalataya. Malalim ang kanilang pagkilala kay San Juan Bautista. Itinakda ang simbahang ito bilang isang diocesan shrine noong September 7. Ang parokya ng Nuestra Señora de las Saleras ay mahigit ng 168 taon. Ito'y isang dakilang hamon upang patuloy na paunlarin ang pagmamahal at debosyon sa mahal na Birheng Maria. Ang parokya ay parokya ni San Agustin. Subalit, hindi lang ang debosyon kay San Agustin ang makikita mo sa kanila. Damang-dama at makikita mo sa buong bayan ng Jaén ang natatanging pagkilala sa mahal na ina ng Immaculada Concepcion. Nagsimula ito 105 taon na ang nagdaraan. Taon-taon, hindi nila nakakalimutan ito. Sinisigap namin na ang pagdiriwang dito sa simbahan ay makarating lalo tigit pa sa lahat ng mga barangay. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Ang diocese sa pangunguna ng ating obispo ay naglungsad ng banal na paglalakbay. Sa diwang ito, mas tumibay sa ating mga puso ang mithiing makita ang katotohanang mas malaki ang awa at pag-ibig ng Diyos kaysa ating mga kasalanan sa pagtanggap natin ng indulhensya plenarya. Nagkaroon ako ng biyaya na matupad yung aking hiniling sa lahat ng aming pinuntahang parokya. Ang karaniwan na naging nila, yung safe na paglalakbay, yung magkaroon ng mas maraming pare. Ako mismo ang magtuturo sa inyong mga anak. Sila'y magiging payapa at uunlad ang buhay. At sa paglalakbay bilang isang diocese, ating binigyang tuon ang sektor ng mga kabataang mag-aaral na siyang pinunlaan ng mga kaalaman ukol sa ating pananampalataya. Ang mga Katolikong paaralan sa ating diocese ay marami na at itong Jubilee celebration natin ay naging panahon ng pagbubunyi ng mga nasa Katolikong paaralan natin. It was a time for us to look into our roots and to celebrate the memory of our founders. Ang isang Catholic school ay nagbibigay ng turo ng ating Panginoon, naguhubog sa mga bata upang sila ay maging mangingibig ng salita ng Diyos. Bagong hamon para sa atin sa Catholic schools ngayong panahon ng pagsasabuhay ay tingnan din ang pagbubukas ng mga Catholic schools para sa mga mahihirap.
bibigyan ko kayo ng mga pinunong sumusunod sa akin at pamamahalaan nila kayo ng buong katalinuhan at pagkaunawa. Hindi natin matatawaran ang pag-aalay ng buhay ng mga pari sa ating diocese bilang mga pangunahing gumagabay sa ating paglalakbay. Sila ay ibinigay ng Diyos upang tayo ay pamunuan ng buong katalinuhan at pagkaunawa. Love or Care for Priests movement ay naitatag kasabay ng diocesan closing ceremony ng Year of the Priest noong July 26, 2010. Ang layunin po nito ay ang pagpapakita ng pag-alalay o suporta at pagmamahal sa pari bilang pastol ng simbahan. Ang bawat isa po ay ginaganyak namin na taimtim na ipagdasal ang mga pari upang sila ay maging matatag sa kanilang paglilingkod, mamuhay ng payak at may kababaang loob. Bakit kailangan ng bahay pari? Sapagkat kailangan natin na siguraduhin, tiyakin na ang mga pari ay nagkakaroon ng magandang formasyon, nagkakaroon sila ng pagkakataon na magsuri sa sarili, at kailangan sila din ay pinapastol upang higit na umunlad, gumanda ang paglilingkod at lumago ang ating simbahan. Hindi ko na kayo itinuturing na alipin. Sa halip, itinuturing ko kayong mga kaibigan. Sa patuloy na paghuhubog ng ating diocese sa ating kaparian at mga laiko, mababanaag natin ang liwanag sa buhay ng mga ordinaryong lingkod simbahan. Ang isang bagay pong binibigyang pansin sa ating diocese ay ang pagsisikap nating lahat ng programa ay makarating hanggang sa level ng barangay, sa level ng sitio. At hindi po ito kayang gampanan lahat ng pari. Kaya po sa taon ng mga laiko, higit nating binibigyang pansin ang kamalayan na ang simbahan ay simbahang binubuo ng lahat ng binyagan. Pinapaalala sa lahat na ang taon ng pagsasabuhay ay kaalinsabay ng taon ng laiko. Magkakaroon tayo ng tinatawag natin Jubilee Celebration of Worship, Evangelization, Stewardship,
family and life, youth, and service. Ang pagdiriwang ng ginintuang hubileo ay pagdiriwang nating lahat. Isang paggunita sa malalim na karanasan sa Diyos. Isang pagbubunyi sa mga biyayang tinatanggap. Isang pagsasabuhay ng hamon ng pagbabahagi ng pagmamahal sa lahat, lalo't higit sa mga dukha at mga hindi naaabot ng ating simbahan. Nawa mga kapatid, ang diwa nitong minsan at ipinagdiriwang ang magbigay sa atin ng ibayong inspirasyon at katatagan ng kalooban upang ating maisagawa ang niluloob ng Diyos para sa katauhan. Ito ang aking dalangin para sa ating lahat at nawa manatili tayong tapat na lingkod ng Diyos at ng ating lipunan. Maraming salamat sa inyong lahat.